At kaugnay po ng balitang yan, kausapin na natin si Senate Committee on Ethics and Privileges Chairman J.V. Ejercito. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Yes, ang magandang tanghali rin, Connie. Opo. Para ho mas maliwanagan po tayong lahat sa isyong ito, maaari ho ba ninyong sabihin kung ano talaga ang estado nito pong sinasabi na pagkakabinbin ng reklamo po nitong si Attorney Aceron? Unang-una, Connie, hindi pa ho na constitute ang Ethics Committee. No? Wala pa ho tayong, hindi pa ito nababasa sa plenary at naaprubahan sa plenary. So, gusto ko man umaksyon, wala pa ho kong miyembro. Kaya, siguro bigyan ko lang kayo ng history. I was designated as chair of the Committee on Ethics sometime October, one day before mag-adjourn kami. So next day, nag-adjourn na kami. Siyempre, wala pang committee. Tapos pagbalik naman namin, nag-resume kami ng session, November, ano na yan? Budget hearings na. Tapos December, BICAM na. So hindi kami nagkaroon ng pagkakataon mapapabrahan ang constitution ng Ethics Committee dahil hindi kami nagkaroon ng plenary session. We had one plenary session last December but only with the agenda to approve the bicameral conference committee report. Okay. So, hindi ko po yan, wala ho sa aking control kung bakit hindi po nabuo ang Ethics Committee dahil inabot ho ng lahat ng, kumbaga, wrong timing, no? Unang-una, nung na-appoint po ako, adjourn na, tapos nagdumaan ng budget season, dumaan ng BICAM. So, wala pa ho tayong Ethics Committee as of this time. Okay. At kailan ho kaya mabubuo ang inyo pong komite sa pag-resume ho ng sesyon sa 26 ho ba? No? Baka po pwede hong malaman kung ilan na ho ang miyembro ninyo? Kompleto na kami sa majority. No? Ang minority na lang, ang hanggang ngayon, may kulang pang nominee. So, yun ang isa pang dilema natin. Hopefully, ang minority leader, si Al Cayetano, can submit already the name para makumpleto po natin yung Ethics Committee. So, and I will, the moment makuha ko po yan, I will forward it right away as soon as possible to the Rules Committee para ilagay na sa agenda at maibasa na po ito sa plenary. Ilan pa ho ang kulang sa minority para mabuo po itong committee ninyo? Isa na lang because they are entitled to two positions. Tatlo sa majority, dalawa sa minority. Kompleto na po tayo sa majority and the ex officio members. Ang kulang na lang natin isang miyembro ng minority. Okay. At dun po sa inyong komite, una hong isasalang sa ethics complaint ba? Yung kay Senator Escudero o meron pa hong prior na mga nakalinya na? Ay, meron hong mga prior. May mga nauna pa ho dyan, pang-apat pa ho yun. Kaya nga itong gusto ni Aceron, naunahin yung Escudero. Napaka-entitled naman ho niya. We have rules. At kahit saan organisasyon, saan man korte, first in, first out po tayo. Kung ano po yung unang na-file, yun po ang unang didinggin. So, first in, first out po tayo. Hindi po just because gusto niyang unahin yung kanya, siya po ang masusunod. Hindi po. We have rules. We're a government of laws. So, susundan po natin to. Senator JV, kanino po yung unang una na ethics complaint kaya? Pasensya na, Connie, hindi ko pwedeng i-divulge kasi unfair naman sa legislators na babanggit yung pangalan and we have to determine first yung kung may grounds talaga. Kasi hindi naman maganda kung ibabanggit na natin sila na wala naman palang grounds. Kaso, kumbaga, naano na natin, apekto na yung reputasyon po nila. So we just, kung ano po yung may grounds talaga, then we will divulge already yung po mga magpo-prosper na mga Ethics Committee complaint. Okay, I'm just curious, Senator, paano ho kung yung mga miyembro naman ng Ethics Committee ang masampahan din po ng ethics complaint? Paano po yun? Siguro we will just inhibit. In the same case that pinaila na ako nito ni Aceron, I'm the chair. So pag nag-organizational meeting kami, we will just elect a vice chair. Then the vice chair can take over. So siguro gano'n na lang, mag-inhibit na lang kung sino man ang may kaso. Member ng Ethics Committee that magkakaroon po ng kaso o pagpapailan po ng ethics complaint.
Ito naman din ho, yung kay Senator Bato de la Rosa, kasi balak din ho ni dating Senador Trillanes na i-filean siya ng ethics complaint, no? Dahil nga sa itinuturing na neglect of duty at grounds for expulsion na daw ang 2 buwan na hindi niya pagdalo sa Senado. Ano po ang inyong sentimiento dyan? Well, according to our Senate President, the only time that you can compel a member if there's magre-require ng quorum. Kumbaga hindi mo pwedeng i-require ang bawat membro. So, yan ang, siyempre, susundin na lang po natin kung ano po ang binanggit ng ating Senate President. So, and according to rules, talagang doon lang mo pwedeng puwersahin o i-compel ang isang miyembro na mag-attend kapag kinakailangan ng quorum. Okay, pero halimbawa po sa kaso po ni Senador Bato de la Rosa, may pagkakataon ho ba kayo na makausap siya at sabihin na halimbawa kung matuloy nga ho itong kanyang mga complaints sa Senado, paano ho ninyo gagawin kung sakasakali yon? Yung communication para makasagot naman siya dito po sa reklamo kung sakasakaling ifa-file na po ni dating Senador Trillanes. Well, wala ring nakakausap sa kay Senator Bato ngayon sa kahit sinong miyembro ng Senado eh. So that will really be a challenge kung talaga magpa-prosper po ito, no? Yung mga kaso, kung yung kaso against him. Pero sa ngayon, wala pa namang complaint at tignan na lang natin kung magiging decision ng committee kung nagpa-convene na, no? Dahil hindi ko naman magiging decision lamang yan. So kung what's the pleasure of the committee, susundin po natin. At wala din hong may alam sa inyo dyan sa Senado kung nasaan po si Senator Bato? Wala pong may alam eh, kahit sino sa atin. So, Okay. Yan ang magiging challenge po natin. Okay.